kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po yung kapatid na si Roland, na muling binibigyang pagkakataon ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach na makapangaral ng kanyang salita. At tayo po sana na nakikinig, mabigyan po niya ng pagkakataon na dagdagan niya ng pangunawa at kaalaman na sa bawat mga salitang ating maririnig at mababasa. Ito po'y magpapatibay ng ating pananampalataya at the same time, magpapabago po ng ating mga saloobin para po sa ating ikatututo at ikabubuti. Kaya mga kapatid, kung kayo po'y kahanda na, ang lagi nga nating sinasabi, ang maikling lapis ay mas maganda kaysa sa mahabang memorya. Now, alam po ninyo sa ating pang-araw-araw na buhay, may mga pagkakataon na dumarating sa atin yung mga bagay na hindi natin inaasahan. May mga ini-expect tayong mangyari sa ating buhay. Pero kung minsan, yung kabaliktaran ang nangyayari. At may mga pagkakataon na sa mga itong mga bagay, hindi natin alam kung ano yung ating mga gagawin. May mga pagkakataon na tayo ay napapaiyak. May mga pagkakataon na hindi natin alam kung saan tayo kukuha ng ating hihinging tulong. May mga pagkakataon naman na tayo na lang ay napapabuntong hininga dahil hindi natin akalain na dumating ang ganitong mga pangyayari sa ating buhay. Pero kung tayo po ay nakakarinig na ng salita ng Ama at tayo po ay nakakaunawa, mauunawaan po natin na anuman po yung mga nangyayari sa ating buhay, bagamat kung sa kasalukuyan ay hindi natin naiintindihan at nauunawaan, ako po ay nananampalataya na at the end of the day, ito po ay makakabuti para sa akin. Kaya ang aral po ng ating Rabbi may kinalaman sa mga nangyayari sa atin sa pang-araw-araw nating buhay lalo. Dahil ang pamagat po ng aral ng Rabbi ang iyong pagsubok na aking kaawaan. Dito po natin malalaman at ipapaunawa ng Rabbi na karamihan po sa ating mga nangyayari sa ating buhay is dahil ito po ay pinahintulutan ng Ama. Hindi po upang tayo ay saktan, kundi upang tayo po ay itama niya sa ating mga maling nagagawa. At kung ito po ay nangyayari, ito po ay dahil sa kanyang kaawaan. May mga pagkakataon na tayo po ay parang nagtatampo o naghihinagpis. Pero sa katunayan po, ito po ay pagmamahal ng Ama sa atin. Dahil kung maalala po natin ang kwento ng ating Rabbi ay hinayaan ng Ama na makaranas ng napakaraming hirap at namatay po siya sa tulos. Hinayaan po niya itong mangyari dahil at the end of the day, may kagandahan yung pagkamatay ng Rabbi. May natamong pagpapala yung dahilan kung bakit namatay ang Rabbi sa tulos. At meron din namang tinamong karangalan ng ating Rabbi nang matapos po niyang patunayan sa kanyang Ama na nakaya niyang balikatin yung pagsubok na ibinigay sa kanya ng Ama nang siya po'y ipinadala dito sa lupa at mamatay sa tulos dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Kaya tatalasasin po natin mga kapatid ko, naway tayo po ay makaunawa na huwag po tayong umiyak kapag tayo po'y nakakaramdam ng mga sinasabing pagsubok sa buhay. Huwag po tayong magtampo. At instead na tayo po ay lalong lumapit sana sa Ama, huwag tayong lumayo. At sana, ang aking dalangin, mabago po sana yung ating mga sinasabing adhikain sa buhay, kung ano yung mga gusto nating mangyari at kung ano yung mga gusto nating makamit kapag tayo po ay nakakarinig ng salita ng Ama. Kung tayo man po ay itinuturo ng Rabbi o naapakan ng ating mga paa, tayo po ay huwag magreklamo o tayo po ay huwag magtampo. Dahil kagustuhan po ng Rabbi na tayo po ay matuto. Now, talasasin po natin ang aral ng Rabbi at kung kayo po'y handa na, simulan po natin dito sa aklat ng Genesis.
Tandaan po natin, ano po, ang anumang pagsubok na ibinibigay ng Ama na pinahihintulutan niya, karamihan po dito ay masasabi nating ito dahil sa kanyang awa. Pero may magkakataon, ano po, na sometimes tayo po yung nagdedesisyon para sa ating sarili. Kung saang panig tayo tutungo, kung tayo ba'y magiging kakampi ng Ama o tayo yung magiging kaaway ng Ama. Bagamat tayo po ay sinusubok ng Ama, nasa atin pa rin kung saan tayo tuturing. Ano po? Talasasin natin dito sa aklat ng Genesis. Ang unang kwento na kababasaan po natin ng tinatawag na kaawaan, mababasa po dito sa aklat po ng buhay ni Lot. Now, alam po natin ang kwento. Si Lot ay pamangkin ni Abraham na mas piniling tumira sa syudad kaysa sa katulad ni Abraham na mas pinili ang tumira sa kaburulan. Now, dito po natin mapapansin, sometimes ang kagustuhan natin na maging malapit sa sanlibutan, which is yung syudad, nagiging sanhi ng ating pagkalungi o yung sinasabi nating paglihis ng landas. At ito yung kwento ni Lot dahil nang namili si Lot kung kanino o saan siya titira, mas pinili ni Lot yung malapit sa syudad. At dumating yung punto na inilipat mismo ni Lot ang kanyang tahanan sa loob ng syudad. Ito yung Sodoma at Gomora. Ang kwento rito nang nagpasya ang Ama na sunugin ang dalawang syudad dahil sa kanilang mga kasalanan. At ito yung kwento ni Lot nang siya na po ay sinasamahan na or sinasabihan na ng anghel na umalis na sa syudad. Ito yung kwento dito sa chapter 19, verse 19. Now, tingnan natin kung alin yung kaawaan ng Ama dito. Dito sa verse 19, sabi niya, narito, ngayon ang lingkod mo ay nakasumpong ng biyaya. Now, yung awa dito is yung biyaya. Nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin at pinalaki mo ang iyong awa. Biyaya at awa, sabi niya, ay ipinakita mo sa akin sa pagliligtas ng aking buhay. At ako'y di makatatakas sa bundok. Baka ako'y abutan ng sama at ako'y mamatay. Now, anong sabi ni Lot doon sa anghel na inutusan ng Ama? Dahil sa biyaya na ibinakita mo sa akin, sabi niya, at sa awa, iniligtas mo ang aking buhay. So makikita po natin na bagamat nagpadala ang Ama ng tinatawag na dilubyo sa dalawang syudad, Sodoma at Gomora, doon sa nakatanggap ng dilubyo, ito ay sumpa sa Ama. Dahil hindi sila hinayaan ng Ama na mabuhay. Wala na pong awang natira sa kanila. Pero kay Lot, dahil siya po'y naiwang na buhay kasama ng kanyang dalawang anak, sabi ni Lot, ako ay nagpapasalamat sa biyaya at sa awa dahil iniligtas mo ako sa pagkakasunog ng Sodoma at Gomora. So dito po natin mapapansin mga kapatid ko, na kung minsan, kung titingnan natin yung positibong pangyayari sa ating buhay, ipinagpapasalamat ni Lot yung kanyang buhay na inispare ng Ama. At hindi inireklamo ni Lot yung kanyang ari-arian na nasunog. Ni hindi nga niya inireklamo yung kanyang asawa na naging asin after the fact na may sinabing Ama tungkol doon. Pero kung mapapansin din natin, paano ba naligtas si Lot at ang kanyang dalawang anak? At hindi naligtas yung kanyang asawa. Now, talasasin po natin kung paano naligtas si Lot dahil ang awa ng Ama nang sila ay kausapin ng anghel at sila'y sinabing lumikas na sa dalawang syudad dahil ito'y susunugin ng Ama. Yun ang awa ng Ama. Now, ang pagpipili sa atin, pipiliin ba natin yung awa? O pipiliin natin yung ating sariling desisyon? Dahil kung itataas natin ang pagbasa, the reason kung bakit nabuhay si Lot
dito sa verse 17, anong sabi dito sa verse 17? Itataas natin. Sa verse 17, sabi niya, at nangyari, nang sila'y mailabas na nila ay sinabi, itakas mo ang iyong buhay, sabi ng anghel, huwag kang lumingon o humintuman sa buong kapatagan. Tumakas ka hanggang sa bundok, baka ikaw ay mamatay. Anong sabi ng anghel? Lord, tumakas ka. Huwag kang tumigil at huwag kang lilingon. Now, yun po yung kautusan. Yun po yung kasama doon sa awa ng Ama. Na kung bibigyan natin ng diin, sa bawat pagsubok na ibibigay ng Ama, may kaakibat na awa. Dahil kung siya man po ay nagbigay ng pagsubok, katulad nung nangyari sa sangbahayan ni Lot, mayroon naman siyang ibibigay na daan dahil sa kanyang awa para ikaw ay ma-spare doon sa ibinigay niya sa iyo. At yung pagpili po ni Lot dito na huwag lumingon ang nagligtas sa kanyang buhay dahil sinunod niya ang sinabi ng Ama na huwag lumingon. At ito'y hindi nangyari sa kanyang asawang lumingon at naging haliging asin. Na dito sa unang kwento mga kapatid ko, makikita natin na sa ating buhay sa ngayon, kung dumarating man po yung pagsubok na ibinigay ng Ama na kasama ang awa, nasa atin pa rin ang pagpipili kung alin yung pipiliin po natin. Sa ating pang-araw-araw na buhay, may dumating na sakuna o pangyayari o kabagabagan. Tandaan po natin, there is always a way na ibibigay ng Ama para tayo po ay makaligtas at hindi mamatay o mga yupapa. Kung diringgin natin ang kanyang tinig at tayo po'y maliligtas dahil sa kanyang awa. Pero sometimes, dinidisregard po natin yung tinig o yung advice o yung salita ng Ama na narinig natin, nabasa natin, o naisermon sa atin. Kaya sometimes at the end of the day, kung magtatanong kayo, bakit nangyari ito sa akin? Baka ibalibag po sa inyo ng sagot. Bakit hindi? Dahil hindi mo sinunod. Uli, hindi mo pinili ang awa ng Ama na ibinigay sa iyo. Way out para sa pagsubok, ikaw ay magtagumpay. Mga kapatid ko, naway tayo ay magkaroon ng pag-unawa. Dahil ang buhay po natin ay katulad din po ng buhay po ni Lot. Na tayo ay lumapit doon sa apoy na siyang naging dahilan kung bakit po si Lot ay dumating sa ganitong punto ng kanyang buhay. Bakit? Dahil, ulitin ko, ang unang naging tirahan ni Lot, hindi doon sa syudad. Namili siya in the beginning, kung alam niyo yung kanyang kwento. Pero dumating ang punto na siya mismo ay pumasok sa loob ng syudad. At anuman yung kanyang naipundar, tandaan po ninyo, may naitakbo ba si Lot na kanyang naipundar sa buong buhay niya nang siya po'y namuhay sa sanlibutan? Bagamat siya po ay hindi nakipamuhay sa kanila, pero yung kanyang tirahan at lahat ng kanyang ari-arian ay parang nasa loob ng sanlibutan. May in-spare po ba ang Ama sa kanyang pag-aari? Wala po. Now, nasaan yung pinagpaguran ni Lot ng buong buhay niya? Dahil kasabay po siya ni Abraham na pinalago ng Ama. May natira po ba? Wala. Itanong natin ngayon sa ating sarili. Hindi ba ganito ang ating ginagawa sa ating buhay? Tayo po ay lumapit sa sanlibutan at itinayo natin ang ating kinabukasan din. Saan? Sa sanlibutan. Yung ating ikinabubuhay, saan tayo umaasa? Hindi tayo umaasa sa Ama.
Umaasa tayo sa ating trabaho. Dahil ang pangunawa natin, kung wala tayong trabaho, tayo din ay hindi mabubuhay. Pero nakalimutan natin na ang nagbigay ng trabaho natin ay ang Ama. Pero hindi tayo natatakot sa Ama na nagbigay sa atin ng ating mga trabaho. Kanino tayo natatakot? Natatakot tayo sa ating mga kumpanya. Natatakot tayo sa ating mga boss. Para bang ang mga boss natin ang may hawak ng ating pagpapala. Mga kapatid ko, walang naisalba si Lot. Huwag sanang mangyari sa atin na ipaunawa sa atin ng Ama na dahil sa kanyang awa na buhay ka. Pero lahat ng mga ipinundar mo sa lupa, walang natira. Talasasin po natin ano po. Dahil ang sumunod na kwento ay kapareho lang ng kwento ni Lot. Ang sumunod na kwento ay mababasa dito sa Deuteronomio. Now, tingnan natin. Deuteronomio chapter 8. Ito naman ay kwento ng bayang Israel. Nang sila po ay iahon ng Ama sa kanilang pagkaalipin sa bayang Ehipto. Now, dito natin titignan. Bagamat ang mga Israelita ay naging alipin sa bayang Israel for 430 years according sa kwento. Pero hindi po sila nakalimutan ng Ama. Inalala sila ng Ama at iniahon sila sa pamamagitan ni Moses. Dinala sila sa ilang at ang pangako ay dadalhin sila sa lupaing pinamumugaran ng pulot, pukyutan at gatas. Pero lahat po ba ay nakarating sa lupang pangako? Ito po yung kwento. Dito sa Deuteronomio chapter 8 verse 2. Now, ang binabasa natin ay mga kwento noong unang panahon at nangyari na thousands of years ago. Pero bakit patuloy po nating binabasa? Dahil ito'y salita ng Ama. At kung ito'y naging applicable sa kanila noong panahon nila, applicable din sa ating panahon dahil mayroon tayong mapupulot na aral. Kaya nga nasulat, ang mga salita ng Ama ay isinulat at kinasihan ng banal na Espiritu para saan? Para sa ating ikatututo. Pero mas marami in fact ang hindi nakakarinig sa salita ng Ama. At dito lang sa ating asimblya, naririnig na natin kung minsan, pero parang hindi rumirehistro sa ating mga utak. Bakit? Patuloy pa rin nating sinasalangsang ang salita ng Ama. Sana naman ay tumingin na po tayo. Ano po? Itong sumunod na kwento. Deuteronomio chapter 8 verse 2 and 3. Ito yung kwento. At iyong aalalahanin, sabi ni Amang Yahweh, ang buong paraan na ipinatnubay sa iyo ni Amang Yahweh mong Ama. Salita pala ito ng Moses. Nitong 40 taon sa ilang, upang kanyang mapangumbaba ka at subukin ka na maalaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong gaganapin ang kanyang mga utos o hindi. Now, ano yung reason kung bakit sinubok sila ng Ama for 40 years sa ilang? Para malaman daw ni Amang Yahweh kung nasaan ang kanilang mga puso. So dito natin makikita na ang pagsubok ng Ama ay para tignan kung hanggang saan yung ating pagtitiis. Hanggang saan yung ating matatanggap na sinasabing pagsubok ng Ama. Now, 40 years, sabi ni Moses, ano po? And then verse 3, at ikaw ay pinapangumbaba niya at pinapagdamdam ka niya ng gutom at pinakain ka ng niyang mana na hindi mo nakilala ni nakilala niyong mga magulang upang kanyang maipakilala sa iyo na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao kundi sa bawat bagay na nagmumula sa bibig ng Ama for 40 years. Now, pero kung titignan natin ang kwento, naalala ba ng mga Israelita yung mga provision na ibinigay ni Amang Yahweh sa kanila for 40 years? Dahil malalaman natin ang kwento
na bagamat si Amang Yahweh ang nagbigay sa kanila ng lahat ng kanilang pangangailangan. Tubig lumabas sa bato. Mana nagmula sa langit. At may kautusan pa si Amang Yahweh, sabi niya, na kung araw ng Sabado, sabi niya, huwag kayong mamumulot. Dahil magpapadala ako ng mana ng doble pag araw ng Biyernes, yung ika-6 na araw. Para malaman daw ni Amang Yahweh kung saan yung masasabing pagsunod ng kanyang bayang Israel. Pero may alam tayong kwento. Nangyari ba yung kagustuhan ni Amang Yahweh na sila ay huwag lumabas pag araw ng Sabado dahil araw ng pamamahinga? Hindi po. Alam natin ang kwento na marami pa ring lumabas para manguha ng mana. Kaya sabi ni Amang Yahweh, hanggang saan ako tutuksuhin ng bayang ito na katigasan ng kanilang mga ulo? Sabi naman, hanggang saan? How long? Sabi ni Amang Yahweh. Hindi ba nila maalala? Siguro sabi ni Amang Yahweh, 40 years silang namalagi sa ilang pero hindi lumuma ang kanilang mga damit. Sabi ni Amang Yahweh, hindi lumuma ang kanilang mga sandalyas. Sino ang nag-provide sa kanila for 40 years? Hindi ba si Amang Yahweh? Pero sometimes hindi ito nakikita ng bayang Israel. Bakit? Dahil hindi sila nagpapasalamat sa ganitong mga bagay na naranasan nila sa buhay nila, bagkus sila po ay ano? Sila po ay nagre-reklamo. Now, hindi ba kaya mayroon din sa atin katulad din ng bayang Israel? Na hindi natin nakikita yung sustenance natin. Yung pagpapala natin sa araw-araw. Yung kalakasan natin. Yung kalusugan natin. Yung makita natin ang ating mga anak na maayos. Yung tayo po ay may makakain kahit papaano. Hindi natin ito nakikita kung minsan. Ang nakikita lang natin, yung mga kakulangan natin na sinasabi natin kailangan nating hilingin kay Amang Yahweh. Doon tayo nakatingin. Tinitignan natin yung ating pagkukulang na hinihiling natin sa Ama, pero hindi natin nakikita yung mga bagay na naibigay na sa atin ng Ama, which is more than enough kung ating titignan at ituturing. Ang awa dito na ibinibigay ng Ama ay yung provision na ibinigay sa atin at yung pagsubok na ibinigay niya sa atin para makita natin na hindi ka kawawa. Pinagpapala ka pa rin maging sa gitna ng mga pagsubok na ipinadala ng Ama. Para makilala sana natin na tayo ay magpasalamat sa mga bagay na tinanggap na natin. Pero kung minsan nakakalimutan po natin, ano po? Kung minsan nakakalimutan po natin. Sabi nga natin, kung may isang bagay na nakalimutan ng bayang Israel, kaya sila itinuring ng Ama na isang suwain, yung kakulangan po nilang humingi ng pasasalamat. O magsabi ng pasasalamat. Ungrateful children, sabi nga niya sa English. Now, I pray, wala po sanang makita sa atin na ungrateful po tayo. Sobra-sobra po yung pagpapala ng Ama kung titignan po natin. Dahil, kung ikukumpara po natin ang ating buhay before at ngayon kilala natin ang Ama, kahit po paano, mas naging maayos ang buhay po natin. Now, hindi man maaaring financially, pero spiritually, I pray na tayo po ay natuto at lalong tumitibay sa pananampalataya. Ano po? Sumunod pa pong kwento. Dito sa Jeremias chapter 30. Jeremias chapter 30 verse 15. Ito yung kwento. Sa kwento po ni Jeremias. Now, ito namang kwento ni Jeremias, nang siya po ay magbigay ng pagsubok sa bayang Israel. Bakit? Dahil sa katigasan nila ng ulo.
Pero ang awa dito ng Ama, yung makita ng Israel na sila'y muling kakalingain. Ito po yung awa at ito yung pagsubok. Jeremias chapter 30 verse 15. Ito yung kwento. Bakit ka humihiyaw ng dahil sa iyong sakit? Now, ito yung katanungan. Bakit ka humihiyaw? Bakit ka umiiyak? Bakit ka nagrereklamo doon sa sakit na ibinigay ng Ama sa iyo? Bakit ka doon nagrereklamo? Bakit nga? Dahil kung titignan natin ang kwento, inutusan ni Amang Yahweh si Jeremiah na kausapin at mangaral sa kanyang bayan para hindi ituloy ni Amang Yahweh ang iniamba niyang pagsubok o kaparusahan sa kanila. Yun ang kwento. Pero dininig ba ng bayang Israel ang tinig ni Amang Yahweh sa pamamagitan ni Jeremiah? Hindi po. Kaya nang ipakita ng Ama at itinakda na ng Ama ang kanyang hatol sa bayang Jerusalem, anong sabi niya rito? Bakit ka umiiyak ngayon sa sakit? Pinili mo ang pangyayari sa buhay mo. Now, tabi-tabi po. Hindi ba ganon din tayo? Sinasabihan natin, narinig na natin yung kwento sa ating mga mangangaral, narinig na natin yung kwento sa ating mga kapatiran, narinig na natin yung payo sa ating mga magulang. Anak ko, wag mong gagawin. Anak ko, wag kang pumunta. Anak ko, araw ng pamamahinga. Anak ko, pista ng Ama. Anak ko, wag mong gagawin, mali ito. Narinig na natin yung kwentong ganon. Pero tayo po ba'y nagpapigil? Hindi po tayo nagpapigil. Ginawa pa rin natin yung gusto natin. Now, dahil sa alam ng mga nagbigay sa iyo ng payo na mali ang gagawan mo, baka magbigay sa iyo ng Ama ng tinatawag na kabayaran doon sa ginawa mo at ito hindi magiging maganda sa iyo. Now, pag dumating yung ganitong sinasabing kabayaran ng maling nagawa natin, ang tanong, magrereklamo ba tayo? Maalala ko na naman yung isang kapatiran na nung siya na disgrasya, sabi niya, bakit nangyari sa akin ito? Nagtanong siya, bakit ito nangyari sa kanya? Pero inamin din niya in the beginning na hindi niya dapat gawin yung ginawa niya. Now, ganun din ba tayo? Kaya, sinabi ng bayang Israel, bakit ka humihirap dahil sa iyong sakit? Ang iyong hirap ay walang kagamutan. There's no point. Walang cure. Bakit? Sa katigasan ng iyong ulo. Dahil sa kalakhan ng iyong kasamaan. Sapagkat ang iyong mga kasalanan ay dumami. Ating ginawa ang mga bagay na ito sa iyo. I am the one who did this to you. Sabi naman Yahweh sa bayang Israel. Bakit? Dahil sa katigasan ng iyong ulo. Now, nasaan ang awa ng Ama doon? Matapos ibigay ni Amang Yahweh yung sinasabing kaparusahan o pagsubok na ginawa niya sa iyo. Nasaan yung awa? Ito yung awa. Verse 18. Ito yung awa. Verse 18. Ganito ang sabi ni Amang Yahweh, narito, aking ibabalik uli mula sa pagkabihag ang mga tolda ng Yakob at pakukundanganan ko ang kanyang mga tahanang dako at ang bayan ay matatayo sa kanyang sariling bunton at ang bahay-hari ay tatahan ng ayon sa ayos niyon. Sabi naman niya, babalik ako, sabi naman Yahweh. Iaahon uli kita. After 70 years, na iyong pagkabihag, babalikan kita, iaahon kita at dadalhin kita sa lugar na tinanggal kita noon at mas magiging maganda. Tatayuan muli yung mga iniwan mong mga dako. Kung nakapagpatayo ka noon ng palasyo, makapagpapatayo ka uli ng palasyo. Bakit? Dahil babalik ako para akuhunin ka. Yun po yung ating mercy. Ganon din po tayo. Kung makikita po natin
ang nagawa po nating pagkakamali dahil ibinalik lang ng Ama ang dating kalagayan ng Israel nang ang Israel po ay nagsumamo at nagsisi sa kanyang kasalanan after 70 years. Now, saan po tayo susuling sa kwento ng Israel? Saan tayo nakapwesto? Tayo din ba ay magbabalik loob sa Ama? O tayo ay hihingi ng kapatawaran? Pero tandaan po natin, ang paghingi po natin ng kapatawaran ay may kaakibat na pagsisisi. Hindi po pwedeng tayo po'y humingi ng kapatawaran paulit-ulit, pero hindi naman natin inaayos ang ating sarili at wala tayong tinatawag na pagsisisi. Ano ang sabi ng Ama? Sa mga humihingi ng kapatawaran pero hindi naman nagsisisi, ako'y sawa na. Sabi niya, di ba nung nakarang araw natin? Ako'y sawa na sa inyong mga pagsisisi. Bakit? Paulit-ulit na lang ang inyong pagsisisi dahil binabalik-balikan din naman ninyo ang inyong mga kasalanang nagawa. Ilang beses ilang beses ang hihingi ng kapatawaran bago tayo magsisi sa ating mga gawa. Ilan? Pero tandaan po natin, ang nasusulat sa Genesis, hindi ako makipagpupunyagi sa inyo forever. My spirit, sabi niya, ang aking espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa tao magpakailan. Bakit? Darating ang punto na kung tayo po ay humihingi ng kapatawaran pero walang kasamang pagsisisi, baka po mangyari po sa atin yung pinag-aralan po natin nung nakaraan, na tayo ay bibigyan ng Ama ng tinatawag na reprobate mind, meaning hindi na tayo magkakaroon ng pangunawa. Bakit? Dahil yung paulit-ulit nating paggawa, yung ating pangunawa, nagiging matigas na parang kalyo, o yung tinatawag na hardened na yung puso natin, magiging pusong bato, na wala na tayong magiging pangunawa. At yung ating ginagawang mali ay magiging tama na sa atin. Baka masabi natin sa ating sarili, okay lang na magtrabaho pag-araw ng Sabado. Wala naman akong ginagawa Dito lang ako sa bahay. Okay lang kapag araw ng piyesta, maintindihan ako ni Amang Yahweh. Okay lang na kung minsan ako'y nakaganap at kung minsan naman kasi alam naman ni Amang Yahweh na may pamilya ako. Now, maalala niyo yung kwento ng ating araw nung nakaraan? The danger of being a lukewarm. Yung panganib ng pagiging malahininga. Anong sabi ni Amang Yahweh? Dahil ikaw ay hindi mainit, hindi ka naman malamig. Anong sabi niya? Idudura kita. Alam niyo po ba kung ano ibig sabihin ng idudura? Ikaw po ay ilalabas sa bibig. Enforce. Yung bang may pressure. Para hindi ka maidura sa malapit, kundi ikaw ay maidura sa malayo. Yun ang ibig sabihin ng I will spew you out of my mouth. Meaning kapag ginawa na po ni Amang Yahweh yun, kapatid ko, there is no turning back. Ibibigay ka ni Amang Yahweh sa reprobate mind, yung pusong walang pangunawa. Ikaw ay hindi nabibigyan pa ni Amang Yahweh ng pangunawang makabalik sa Kanya. Bakit? Dahil paulit-ulit na lang ang ginagawa mong pagkakasala. Even after the fact, na paulit-ulit ding nagbibigay si Amang Yahweh ng mercy para maunawaan mo sana. Pero umayaw ka sa awa na ibinabahagi at ini-extend ng Ama. Kapatid ko, huwag naman sana. Ano po? Huwag naman sana. Sumunod na kwento. Ang awa ng Ama upang sana tayo ay makaunawa. Pagsubok ng Ama, pero ang awa doon, tayo sana ay makaunawa. Palasasin natin ang kwento. Dito sa Aklat ng Mga Awit, chapter 94.
Aklat ng mga Awit, chapter 94. 94 verse 18. Ito, sabi po niya. Nang aking sabihin, ng aking paa ay natitisod. Anong ginawa? Inaalalayan ako ng iyong kagandahang loob, o Amang Yahweh. Ganito daw po tayo sa ating pang-araw-araw na buhay. Na kung tayo daw po ay natitisod sa ating paglakad. Pero dahil tayo po ay umaasa sa awa at pagliligtas ng Ama, anong sabi ng awit? Inaalalayan ako ng iyong kagandahang loob. Because of your mercy, sabi ng ating awit, ako'y naliligtas. Now, hindi ipinangako ng Ama na tayo ay hindi niya bibigyan ng mga pagsubok. Hindi ipinangako ng Ama na tayo hindi matitisod. Ang sinasabi ng Ama, aalalayan kita sa iyong pang-araw-araw na buhay. That is the mercy. Para maunawaan natin yung pagmamahal ng Ama. Kaya ito yung kwento ng isang minahal ng Ama. Ibinigay niya ang lahat na pwede niyang ibigay sa isang tao para ito'y maging mabuti o maramdaman niya yung talagang pagpapala ng Ama. Pero ang kwento, inappreciate ba ito ng taong ito yung ibinigay na pagpapala ng Ama? Na ayon sa kwento ay sinabihan pa siyang siya ang taong nabuhay na may pusong makailuhin. Now, sino yung taong ito? Sino yung taong nabuhay na may pusong makailuhim ayon sa kwento na ibinigay ng Ama yung karangalan sa kanya na hindi niya deserve yung kanyang karangalan, pero dahil pinili siya ng Ama, bagamat siya yung pinakamaliit sa kanyang lahi, sabi ng asawa ko, tama, si David. Nawang tanong, ibinalik ba ni David yung pagpapala ng Ama? In-appreciate ba ni David yung naging pagpapala niya na ibinigay ng Ama sa kanya? Alam po ninyo, baka mangyari din ito sa atin. Huwag naman sana. Dahil ako po ay, anong tawag dito, mangungumpisal. Dahil nung ako po, alam niyo yung kwento ng buhay ko, ano po, buhay naming mag-asawa dito sa Amerika. Hindi po walk in the park ang buhay naming mag-asawa dito sa Amerika. Ano po? Kayod po ang ginawa naming mag-asawa. Kayod, tipid, dalangin. Yan ang ginawa naming mag-asawa. Kasama yung aming mga anak. Pero sa awa po ng Ama, nakapag-aral at mag-aaral yung bunso uli na sila po'y nakapag-aral ng kolehiyong libre. Libre po sa lahat. At ito po'y hiniling ko sa Ama. Now, wala na po kung may hiling pa para sa aming mga anak na makapag-aral sila ng libre at maayos po yung kanilang mga buhay. Yun po hinihiling na yung mag-asawa sa aming mga anak. At ito po ibinigay ng Ama. Now, yung ipinangako naming mag-asawa na ibabalik namin bilang reciprocal, bilang kapalit ng pagpapalang ibinigay ng Ama, dapat gawin po namin mag-asawa. Dahil kung hindi po namin gagawin, abay kami po ay nakakasalangsang sa aming ipinangakong salita. Kaya, yun po yung aming responsibilidad ngayon. Dahil yung aming bunso, graduate na valedictorian at fall right uli sa kanyang kolehiyo. At the end of the day, yung ipinangako namin mag-asawa, dapat namin gawin. Now, ganito rin sana ang mangyari sa ating buhay. Dahil yung kwento pong babasahin natin, hindi po nangyari. Dito sa pangalawang Samuel, chapter 12, verse 10. Dito sa pangalawang Samuel. Dito sa verse 9, natataas ko sa verse 9. Now, ang kwentong ito ay matapos na gawan ng kasalanan o gawan ng kasamaan ni David ang kanyang kapwa. Kinuha niyang asawa si Bathsheba, alam niyo yung kwento, at ipinapatay niya si Uriah, ang asawa ni Bathsheba. Now, gaano katindi ang kagustuhan ni David at sumalangsang siya at pinatay niya isang taong walang kasalanan dahil sa kanyang kasalanan. Verse 9, chapter 12, pangalawang Samuel.
Bakit nga yung niwalang kabuluhan ng salita ni Amang Yahweh? David, anong sabi niya? Alam niyo po kung anong masakit? Dito sa verse 8, itataas kong pagbasa. Yung sinabi ni Amang Yahweh sa pamamagitan ni David, ito yung masakit. Sabi niya, ibinigay ko sa iyo ang bahay ng iyong hari at ang mga asawa ng iyong hari sa iyong sinapupunan. Bakit? 6 na asawa ni David dito. Pang-7 na lang si Bathsheba. At ibinigay ko sa iyo ang sangbahay ng Israel at ng Yehuda. Ibinigay ko pa sa iyo ang 10 lahi. David, sabi ng ating ama. At kung totoong kakaunti pa ito, and even if this is not enough, ito po yung masakit. Nang sabihin ng David, ibinigay ko na lahat yung hiniling. Pero kung ito pa ay kulang pa, sabi ni Amang Yahweh, anong sabi niya? Ay dadagdagan pa kita ng gayong bagay. Sinabi mo lang sana, David, kung ano pa yung gusto mo. Kung kulang pa, sabihin mo lang, magsalita ka lang. Imagine ganun ang sasalita ng ating Ama sa atin. Sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi ba ang ating Ama din ang nagbibigay sa atin ng pagpapala? Hindi lang tayo kumakain ng 3 beses ang araw, kung minsan 4 pa. Meron pa tayong merienda. Hindi lang isang damit ang nasa ating mga katawan. Tumingin tayo sa ating closet, maski 2 buwan tayong hindi maglaba, may susuot tayo. Hindi lang isang sapatos, hindi lang isang bag, hindi lang isang alahas. Alam nyo, ang dami nating anik-anik sa buhay. Kaya wag mong sabihin, kapatid ko, na hindi ka in-spoiled ng Ama. Kung titingnan natin, marami tayong mga gamit sa bahay na hindi natin kailangan. Binili natin dahil sa ating greed. Bakit? Gusto nating magkaroon. Gusto nating magkaroon, maramdaman natin kung anong feeling na magkaroon. Ganun po tayo, di po ba? Ganun po tayo. Ganito rin yung pangyayari kay David. Pero ang punto doon, tayo ba'y sasalangsang sa salita ng Ama? Katulad ng ginawa ni David. Kaya sabi ni David, sabi ni Amang Yahweh, bakit mo niwalang kabuluhan ng salita ni Amang Yahweh? Na iyong ginawa ang masama sa kanyang paningin. Yung sinagatan ng tabak si Uriah na Hiteo, na asawa ni Bathsheba, at iyong kinuha ang kanyang asawa. At iyong pinatay siya ng tabak sa mga anak ni Amon. Ngayon nga, ito na yung hatol ng Ama kay David. Ang tabak ay hindi hihiwalay kailanman sa iyong sangbahayan. Sapagkat iyong niwalan ng kabuluhan ako, sabi ni Mang Yahweh. At iyong kinuha ang asawa ni Uriah na Hiteo upang maging iyong asawa. Ganito ang sabi ni Mang Yahweh, narito, ako'y magtitindig ng kasamaan laban sa iyong sariling sangbahayan. Aking kukunin ang iyong mga asawa sa harap ng iyong mga mata. Kinuha mo isa, David, sabi niya, ibibigay ko lahat yung 7 mong asawa. At kanyang sisipingan ang iyong mga asawa sa sikat ng araw na ito. Sapagkat iyong ginawa na lihim, ngunit aking gagawin ang mga bagay na ito sa harap ng buong Israel at sa harap ng araw. Now, yun po yung pagsubok ng Ama. Nakabayaran sa ginawang kasalanan ni David. Yun po yung kabayaran. Now, ganito rin ba tayo? Na tayo din ay kakausapin ng Ama na isumbat sa atin, humingi ka ng trabaho, binigyan kita ng trabaho. Nakabili ka ng mga gusto mo, anik-anik sa buhay. Kumisan, sabi nga, maski na hindi na dapat yung binibili mo, pero inahayaan kita, sabi ni Mang Yahweh, bumili ka ng sakyan, damit, alahas, bag, lahat. Hinayaan kong bilhin mo, sabi niya. Pero, kakalimutan mo pa ba ang ating araw ng pagsamba para lang sa trabaho mo? Ni hindi mo na ibibigay ang iyong ika-10. Ni hindi ka nakapagbibigay ng tamang handugan. Ni hindi ka nagbibigay kapag araw ng pista. Bakit? Ang inaalala mo lang palagi ang iyong mga anik-anik sa buhay. Ang iyong asawa, ang iyong mga anak. Now, what if kukunin niya lahat ng mga ito? Sabi niya Mang Yahweh, dahil ginawa mo ito ng kabuktutan, sabi niya, eto mangyayari sa buhay mo, sabi ni Mang Yahweh kay David. Hindi hihiwalay ang tabak sa bahay ni David. Nangyari ba? Yes. Nirape ng kanyang sariling anak ang kanyang isang anak. Pinatay ng kanyang anak ang kanyang isang anak. Namatay yung kanyang anak.
Inasawa ng kanyang anak ang kanyang mga asawa. At yung isang anak niya, pinagtangkaan siyang patayin para siya maging hari. Ito po'y naging kabayaran lahat sa mga kasalanan ni David. What if ganun din ang gawin ng Ama sa atin? Father, ya forbid. Now, asan doon ang awa? Ito, verse 13. Ito yung awa na gustong maramdaman, na gustong iparamdam ng Ama sa atin. Verse 13, itong ginawa ni David. At sinabi ni David kay Nathan, ako'y nagkasala laban kay Amang Yahweh. Hallelujah. Nang marinig po ni David ang kabayaran ng kanyang ginawa, anong sabi ni David? Ako'y nagkasala. First thing po na pwede natin gawin para tayo po ay makahingi ng kapatawaran at mayroon tayong pagsisisi, tanggapin natin sa ating sarili yung ating pagkakamali. Ako'y nagkasala, sabi ni David. Ako'y nagkasala. Yun ang awa na maramdaman natin ang gustong iparating ng Ama sa atin. Na maunawaan natin na tayo'y nagkasala. Dahil kung sa mga pagsubok o kaya parusa na ibinigay ng Ama, pero wala tayong pagkatuto, abay kapatid, kung matakot ka. Ibig sabihin, humiwalay na si Amang Yahweh sa iyo dahil wala ka ng pagkatuto. Pero after this na maramdaman mo, na parang binabagyo ka ng mga bagyo, binabato ka ng mga bagyo, abay kapatid ko, maramdaman mo, may pangyayari sa buhay mo. Aminin mo. Kaya sinabi ni David, inaamin ko na nagkasala ako. At sinabi ni Nathan kay David, inalis din ni Amang Yahweh ang iyong kasalanan, hindi ka mamamatay. That's the mercy. Nung sabi niya, I could have killed you, but I did not. Next time, sabi nga niya, it will be different. Pwede kitang patayin, sabi ng Ama sa aral natin noong nakaraan, di ba? Pero hindi ko ginawa. That is the mercy. Now, ang mercy kailan ibinigay? Nung kilalanin ni David ang kanyang kasalanan. Yun po yung awa na gustong ipaunawa ng Ama na kung tayo po'y nakagawa ng ganitong mga pagkakamali, itama po natin ang ating buhay, kilalanin natin ang ating pagkakamali. Hindi lamang po tayo nabubuhay sa tinapay. Hindi lang po tayo nabubuhay sa mga anik-anik. Dahil tandaan po ninyo, walang nailabas si Lot sa kanyang tahanan maski isa, maliban sa kanyang damit sa katawan. Wala pong nailabas. Kaya yung mga anik-anik po natin na nagiging sagabal para tayo ay makapagbigay ng ating ikapot, tamang handugan, para tayo ay makapunta sa kanyang mga pyesa sa mga araw ng piyesta niya sa kanyang mga asimblya. Bayo kapatid ko, hindi mo madadala yan sa araw ng paghuhukom. Hindi huhukuman ni Amang Yahweh ang dami mong naipundar dito sa lupa. Sabi nga sa salita ng ating rabay, ang pag-aari ng tao ay hindi, ano sabi niya? Tawag ito, ang sabi na niya sa English, ang buhay daw natin ay hindi mapagtatanto sa dami ng ating kayamanan. Hindi daw po tayo may sasalba ng ating mga kayamanan dito sa lupa sa araw ng paghuhukom. At kung nasaan po yung ating kayamanan, sabi pa sa ibang kasulatan, sabi ng ating rabay, naroon din yung ating mga puso. Kaya kung ang puso po natin ay nasa mga anik-anik po natin sa ating pamamasyal, alam po ninyo, naalala nating mamasyal, walang masamang mamasyal. Walang masamang kumain sa labas, walang masamang bumili ng mga damit, walang masamang bumili ng mga anik-anik. Hindi ito pinagbabawal ng Ama. Pero wag nating kalimutan ang kanyang parte. Huwag nating kalimutan ang kanyang parte. Huwag nating kalimutan gumanap ng kanyang kalooban, tumulong sa mga mahihirap. Yun ang kanyang parte. Ano po? Hindi ibinigay ng Ama sa iyong pagpapala para lang sa iyong sarili at sa iyong mga pamilya. Hindi lang po yun ang dahilan. Ito'y para sa mga nangangailangan at sa kanyang gawain sa kanyang asimblya. Kaya tayo po, ay maghunos dili sa ating mga gawa. Kaya sabi niya dito sa Proverbio chapter 3, verse 1. Kawikaan, chapter 3, verse 1. Tayo po ay matuto sa kapalaran ni David. Chapter 3, verse 1, sabi niya, anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan.
kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos. Sapagkat karamihan ng mga araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ay madadagdag sa iyo. Anong sabi niya? Alam po ninyo, si David ay nabuhay lang po siya for almost 60 years. Almost 60 years lang po si David. Now, sa ating mga nanay na almost 60, maalala ko si Tatay Sergio, nang umabot po siya ng 60, sabi po niya, lahat na lang ng dagdag na taon is bonus. Bakit si David ay hindi pa umabot ng 60? Si Solomon ay hindi rin umabot ng 60. Kaya sabi niya, sapagkat karamihan ng mga araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ay madadagdag sa iyo. Huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan. Huwag mong kalimutan si Amang Yahweh, kapatid ko, na kay Amang Yahweh ang awa. Itali mo sa palibot ng iyong leeg. Ikintal mo sa iyong puso. Alam po ninyo, ako po'y nakikiusap, kung kayo man po ay masyadong busy sa inyong mga pamilya, sana naman, pag araw po ng Sabado, ang gawin nyong busy, likumin po ninyo ang inyong mga pamilya, asawa, anak, mga apo. At kung kayo man po ay may pera na kayo po'y lalabas para kumain sa labas, ihanda po ninyo ng Friday para magluto kayo ng masarap na pagkain para sa araw ng Sabado, para sabay-sabay kayong kakain habang kayo nakikinig ng aral ng Ama kung wala kayong mapuntahang kapilya. O sabay-sabay kayong pupunta sa bahay-sambahan. Yun po yung magagawa po ninyo sa inyong pamilya na maiiwan ninyong legacy sa inyong mga anak at mga apo. Alam po ninyo, dito sa Amerika, alam po natin na kapag 18 na ang bata dito sa Amerika, hindi na mapipilit ng kanilang mga magulang, pero hindi ganun pong ginawa namin mag-asawa. Pinilit po namin ang aming mga anak na bagamat sila po nasa kolehiyo na, talagang sinusundo po namin para po sila makapagsamba ng araw ng Sabado. At nananatili po kami sa sambahan hanggang lumubog ang araw. Pinilit po namin sila na ipaunawa. Dahil sabi namin, ito rin ay gagawin din ninyo sa inyong mga anak balang araw. Kaya mga kapatid ko, wag kayong, kung maging busy man kayo, it's fine. Pero wag lang naman pag-araw ng Sabado, ito'y para kay Amang Yahweh. Ano po? Narinig ko kanina si kapatid na Alex, bago pa nilalang ang tao, pagkatapos na nilalang ang tao, sabi ko sana din natapos na yung ginawang tao, nagpahinga si Amang Yahweh sa araw ng kapito. At ninilin niya, ito ay simbolo sa ating bilang anak ng Ama. Ano po? Sa gayo'y makakasumpong ka ng lingap at mabuting kaunawaan sa paningin ng Ama at ng tao. Hindi lang pabor sa Ama ang ibibigay niya sa iyo, kundi pabor din sa tao. Kaya huwag kayong matakot sa inyong mga boss. Ako, taas kong kamay ko, natatakot eh. Pag may sinabi nun ng boss ko, kandaugaga ako, bakit? Sa takot kong mawalan ng trabaho. Pero nang ipinaunawa sa akin ng Ama, na ito'y ibinigay niya sa akin, hindi ang aking boss, abay, mas pinili ko na ngayon ang Ama kaysa sa aking boss. Ano po? Kaya, maski na sila nagpapadala ng kung ano ng mga sulat para mag-ano ng Sabado, hindi ko po pinapansin. Ano po? Tayo po ay matuto sa mga aral na ibinibigay sa atin ng ating Ama. Ano po? Isaiah chapter 9 verse 17. Ito pa. Yung kwento. Isaiah chapter 9 verse 17. Itaas kong pagbasa. Sabi na dito sa verse 14. Ito yung mga namumuno sa Israel noong panahon nila. Kaya't puputulin niya Amang Yahweh sa Israel ang ulot buntot, ang sanga ng palma at tambo sa isang araw. Ang matanda at ang marangal na tao siyang ulo, at ang propeta na nagtuturo ng mga kabulaanan ay siyang magiging buntot. Sapagkat silang nagsisipatnubay ng bayang ito ay siyang nagliligaw, at silang pinapatnubayan ay nangapapahamak. Bakit?
Kaya't si Amang Yahweh ay hindi magagalak sa kanilang mga binata, ni mahahabag man sa kanilang mga ulila at mga babaeng bao, sapagkat bawat isa ay marumi at manggagawa ng kasamaan, at bawat bibig ay nagsasalita ng kamangmangan. Sa lahat na ito, ang galit niya ay hindi napawi, kundi ang kanyang kamay ay laging nakaunat. Now, kanina sa binasa natin sa Proverbio, yung pagpapala ng mga sumusunod sa salita ng Ama. At ito namang binasa natin ay yung sumpa. Magmula sa pinakataas, magmula sa pinakapinuno, magmula sa mga matatanda, sa mga nangangaral ng kanyang salita na hindi gumaganap, hindi daw maaawa si Amang Yahweh, kasama na yung kanyang mga anak nilang mga asawa nilang bao. Yung kanilang mga anak na ulila, hindi maaawa, sabi ng Amang Yahweh, hindi ako maaawa sa kanila. Bakit? Dahil kung ang ama hindi nakinig sa salita ng ama, ganun din yung kanyang mga anak, hindi rin makikinig. Kung ano yung puno, ay siyang bunga. Kaya kayong mga magulang, kung hindi kayo nakikinig ngayon sa salita ng ama, sa tingin ninyo, mamanahin ng mga anak ninyo ang inyong pananampalataya kung wala kayong pananampalataya. Yung pinag-aaralan kahapon ng women's ministry, yung mga nasa palibot ng Israel na sila ay may sinasambang Diyos na si Molok, na inihahandog yung kanilang mga anak. Wala po tayong pinag-iba sa mga bansang nasa palibot ng Israel na naghahandog ng kanilang anak na susunugin. Kung tayong mga magulang ay hindi tinuturuan ng ating mga anak sa salita ng Ama, wala tayong pinag-iba. Nagkaiba nga lang yung paraan. Pero pareho lang po. Iniaalay din natin ang ating anak sa pagkasunog sa impyerno kung hindi po natin sila aaralan. Kung nung panahon ng mga Israelita sa kanilang mga bayan sa palibot ay sinusunog ng apoy yung kanilang mga anak, yung mga anak naman natin ay susunugin sa impyerno. Bakit? Nasusulat, ang aking bayan ay nangawala dahil sa kakulangan ng pangunawa. At dahil inayawan ninyo ang aking pangunawa, sabi ng Ama, kalilimutan ko rin ang inyong mga anak hanggang sa ika-4 na halinlahi. Huwag naman sana. Ano po? Huwag naman sana. Nababasa po yan, binabasa po natin yan sa sa 10 utos. Ano po? Yung awa ng Ama ay aabot sa ika-4 na salinlahi. At ang sumpa din naman ng Ama ay nasa ika-4 ding salinlahi sa mga hindi sumusunod sa Kanya. Kaya mga magulang, gabayan ninyo yung mga anak. Pilitin nyo sila na makinig kapag araw ng Sabado sa mga sermon. Pag kayo pupunta ng sambahan, isama ninyo sila, huwag nyo sila iiwan sa mga bahay. Ano po? Huwag nyo pong iiwan sa kanila sa inyong mga bahay. Isama ninyo para sumamba. Sumunod, ang awa para tayo ay magpakumbaba. Now, tignan natin kung paano ang awa para magpakumbaba. Dito sa aklat ng mga bilang. Aklat ng mga bilang, chapter 20, verse 7. Now, ang kwento rito ay si Moses. Now, maalala niyo yung kwento ni Moses? Bilang chapter 20. Ito. Chapter 20, verse 7. Ito yung kwento. Ang kwento rito ay nagrereklamo yung mga Israelita. Bakit? Wala silang mainom na tubig. Wala silang mainom na tubig. Kaya ang kwento rito, kinausap ni Amang Yahweh si Moses. Dito sa verse 7, simulan natin. At sinalita ni Amang Yahweh kay Moses na sinasabi, hawakan mo ang tungkod mo at pisanin mo ang kapisanan. Pisanin mo at ni Aaron na iyong kapatid at magsalita ka sa bato sa harap ng kanilang mga mata na ibibigay niya o ng kanyang tubig at ikukuha mo sila ng tubig sa bato. Sa ganito mo painumin ang kapisanan at ang kanilang mga hayop. Yun ang kautusan. Ano po? Moses, tipunin mo ang tao. At kapag natipon mo na sila, sabi ni Moses, sabi ni Amang Yahweh, kausapin mo ang bato. At bubulwak ang tubig sa bato pagkatapos mong kausapin. Now, ganito ba ang ginawa ni Moses? Now, alam po ninyo, alam natin na matigas ang ulo ng bayang Israel.
At alam natin na nagrereklamo din si Moses, sabi ni Mang Yahweh, napakatigas ng ulo ng ng bansang ito, Amang Yahweh, sabi niya. Kunin mo na ako, patayin mo na ako, sabi ni Moses. Hindi ko kakayanin ang bayang Israel. At siguro sa galit din ni Moses, ganito yung kwento. Ano po? Kaya, sometimes, hindi po ninyo mararamdaman yung pressure ng inyong mga namumunong pastor at deacon kung kayo po ay mga pasaway. Alam po ninyo, nakakatuwa pong isipin na sometimes sinatanong ko sa aking sarili kung sino ba yung magiging pastor. Kung ang mga kapatiran ay mga pasaway, may magpapastor pa kaya? Wala na nga sahod na ibibigay na mula sa kapatiran, ang inaasahan na lang namin ay yung sahod na awa na ibibigay ng Ama. Yun ang sahod namin, yung awa ng Ama, na hindi kami pababayaan sa aming mga pangangailangan. Kaya kung kayo po ay pasaway, abay alam po ninyo, yan ang asawa ko. Sometimes, iniisip ko hanggang gabi yung mga pasaway. Ano po? I pray na wala namang sanang gaanong pasaway sa atin. Natin yung sinabi ko, gaanong pasaway. Dahil alam ko mayroon at mayroong magiging pasaway, pero wag naman sanang marami. Ano po? Sabi niya, anong ginawa ni Moses? At itinaas ni Moses ang kanyang kamay. At anong ginawa? Tatas ko sa pagbasa, verse 10. Mapisan na ni Moses ang mga tao, itong sinabi ni Moses, verse 10. At pinisan ni Moses at ni Aaron ang kapulungan sa harap ng bato at kanyang sinabi sa kanila, makinig kayo ngayon, mga mapanghimagsik. Ikukuha ba namin kayo ng tubig sa batong ito? Now, anong sabi ni Moses? Kayong mga mapanghimagsik. Now, sa pananalitang ito ni Moses, andun pa ba yung pagpapakumbaba ni Moses? Wala na po. Andun na yung galit. Now, alam natin ang kwento na si Moses ay ang pinakamaamong na buhay sa lupa. Yun po yung kwento sa kanya. He is the meekest among the meek. Siya pong pinakamaamo. Meaning pinakamabait. Dumating pa ngayong punto na ipagpapalit niya ang kanyang buhay sa bayang Israel. Ganun po siya kaamo. Pero dito, maamo po ba si Moses? Andun pa ba yung pagpapakumbaba ni Moses? Hindi po. Sabi niya, kayong mga mapanghimagsik, ikukuha ba namin kayo ng tubig sa batong ito? Now, anong ginawa ni Moses? Verse 11, at itinaas ni Moses ang kanyang kamay at tinalong makalawa ang bato ng kanyang pungkod. Hindi po niya kinausap. Pinalo po niya. Now, I just wonder, bakit may lumabas pang tubig? Alam po ninyo, I just wonder kung bakit may lumabas pang tubig. Samantalang ang instruction sa kanya ng Ama, ay kausapin yung bato. Now, alam po ba niyo kung bakit may lumabas pang tubig bagamat ito'y pinalo ni Moses? Dahil pangalan po ni Amang Yahweh nakataya. Sabi nga sa mga kasulatan for my great name's sake. Dahil sinabi ni Amang Yahweh na lalabas ang tubig sa bato. Hindi po magsisinungaling si Amang Yahweh. Bagamat mali po yung ginawa ni Moses, lumabas pa rin yung tubig sa bato. Yung pangako po niya sa atin na tayo po ay hindi niya iiwanan at pababayaan kung tayo po ay susunod sa kanyang mga utos. Hindi po niya pababayaan, hindi po niya tatalikuran yung kanyang salita. Ganun po tayo kamahal ni Amang Yahweh. Ganun po niya pinaninindigan. Ganun po yung paninindigan ni Amang Yahweh na sa kanyang pangalan sumumpa po siya na gagawin po niya ang kanyang sinabing gagawin. Kaya po kahit hindi kinausap ni Moses yung bato at pinalo po niya, nagpalabas pa rin po siya ng bato. Bakit? Dahil alam niya na pangalan niya nakataya and at the same time, andun yung awa. Ano po? Andun yung awa. Pero dahil sa ginawa ni Moses, dahil sa kanyang pagmamalaki, dahil masasabi natin na galit na siya. Nasaan yung pagpapakumbaba? Ito yung pagpapakumbaba. Verse 12. At sinabi ni Amang Yahweh kay Moses at kay Aaron,
sapagkat hindi kayo sumampalataya sa akin upang ipakilala ninyong banal ako sa mga mata ng mga anak ni Israel. Kaya't hindi ninyo dadalhin ang kapisaning ito sa lupain na aking ibinigay sa kanila. That's the humility. Yun po yung pagpapakumbaba. Doon naramdaman ni Aaron at ni Moses, mali yung kanilang ginawa. Kaya wala sa kanilang dalawa ang nakarating sa lupang pangako. Pinalitan po ni Josue, si Moses para pamunuan ng bayang Israel para dalhin sila sa lupang pangako. Hindi po nakaabot si Moses dahil sa kanyang pagmamalaki na masasabi natin dahil sa galit niya. Kaya tinuruan sa niya mangyay para magpakumbaba. Now, ano pong masasabi po natin? Kahit na ano pong galit po natin sa ating sarili. Anong sabi sa salita ng ating mga apostol? Magalit kayo, sabi niya Mang Yahweh. Pero huwag kayong magkasala. Mga asawa, magalit kayo sa inyong mga asawa. Pero huwag kayong magkasala. Huwag kayong magsasalita ng hindi nakakain ng pusa. Bakit? Ito'y kasalanan sa inyo. Hindi kasalanan ng asawa nyo. Huwag nyong ituro ang inyong kamay na sabihin sa asawa nyo, kasalanan mo kasi. Dahil sa iyo, nagalit ako sa iyo. Ikaw ang may dahilan kung bakit ako nagkasala. No. Hindi po ang asawa nyo naging dahilan. Kayo po ang naging dahilan ng inyong pagkakasala. And, dagdagan pa natin, huwag lubugan ng araw ang inyong galit. Dahil kung ito po'y mangyayari, abay pagmamalaki na po ito sa ating Ama. Now, bakit ko sinabing pagmamalaki? Bakit? Alam mo ba kung kailan ka, what if, hindi ka nagisingin ng Ama? Anong sasabihin mo sa araw ng pagkabuhay na namatay ka dahil sa galit? Now, may babalik mo pa ba? Hindi. Pag nagagalit po tayo na walang tigil, abay nagmamalaki po tayo. Nagmamalaki po tayo sa Ama. Baka hindi pa po natin alam. Pag tayo po'y nagagalit ng, kumbaga dahil sa kasalanan ng isang tao at tayo nagagalit, tayo po'y nagmamalaki. Bakit? What if ang Ama ang magalit din sa iyo dahil sa iyong mga naging kasalanan at hindi rin tumigil at humupa ang galit niya? Anong mangyayari sa iyo? Anong mangyayari sa atin? Salamat sa Ama at hindi po siya nagagalit ng katulad ng galit po natin. Ano po? Mga kapatid ko, tayo po'y magpakumbaba sa ating mga galit. Sunod, ang awa para tayo po ay itaas at i-uplift sa ating mga sinasabing kalungkutan at kabagabagan. Kaya sabi niya dito sa Isaiah 55 verse 6, now, kung tayo man po ay nakakaramdam ng mga pagsubok sa buhay, I pray na masundan natin ang daan para lalo tayong lumapit sa Ama at hindi yung lumayo. Kaya sabi niya dito sa 55 verse 6 ng aklat ng Isaias, inyong hanapin si Amang Yahweh, Isaiah 55 verse 6. Inyong hanapin si Amang Yahweh, sabi niya, habang siya'y malapit. Ayan. Kung naririnig pa po ninyo ang salita ni Amang Yahweh, malapit pa po siya. Meron pa po kayong time para i-redeem ang ating sarili. Meron pa po tayong time para baguhin ang ating mga gawi. Meron pa po tayong time na talikuran ang ating mga masasamang gawi, humingi ng kapatawaran, at tayo po'y magsisi at baguhin ang ating buhay, turn around 180 degrees. Pero kung hindi na po natin naririnig, doon po tayo matakot. Meaning, umalis na po siya, mangyari, tumalikod na po siya sa pagliligtas sa atin sa kanyang awa. Kaya sabi niya, inyong hanapin si Amang Yahweh samantalang siya masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya malapit. Kapag tayo po'y nananalangin at buhay pa tayo ngayon, maririnig pa po niya ang ating mga dasal at mga panalangin. Hindi pa po huli ang lahat kapag naririnig po natin. Ano man po yung mga narinig ninyo na parang kayo ang kinakausap ng Ama, parang tayo, sama ko sarili ko,
ang kinakausap ng Ama sa ating mga nagawang pagkakamali. At apakan ng ating rabay ang ating mga paa. It's okay po. Okay lang po na apakan ng rabay. Para po tayo matuto sa buhay. Kaya, tumawag kayo, sabi niya habang siya ay malapit. Anong gagawin? Lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang pag-iisip. At manumbalik siya kay Amang Yahweh at kaaawaan niya siya at sa aming Elohim sapagkat siya ay mapagpatawad ng sagana. Anong sabi niya? Kung siya ay manunumbalik, tatalikod sa kanyang mga masamang gawa at hihingi ng kapatawaran, siya po'y mapagpatawad na Ama. Yun po yung kagandahan, hallelujah. Mapagpatawad po na Ama si Amang Yahweh. Mapagpatawad po siya. Ano po? Kaya tayo po ay lumapit sa Ama habang siya ay malapit. Ano po? And then dito sa unang Timoteo, chapter 1, verse 15. Unang Timoteo. Kaya anuman po yung ating mga nararanasan sa buhay ng mga kabagabagan, kung ito man po ay pagsubok na kagagawan ng Ama, matuto po tayo. At kung tayo man po ay may nagagawang kasalanan, magbalik loob po tayo. Ito po ang sabi ni Apostol Saulo sa kanyang sulat kay Timoteo. Unang Timoteo chapter 1, verse 15. Sabi niya, tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat ng ating Rabbi Yeshua Misaya ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Yun ang dahilan, mga kapatid ko, kung bakit namatay sa tulos ang ating Rabbi. Bakit nagpakahirap ang ating Rabbi para iligtas tayo? Para tayo makapagbalik loob sa Ama. Kaya kung naririnig po niyo ang aral na ito, mga kapatid ko, it's not too late. There's still time. Ano po? Kaya sabi ni Saulo, ako ang pangulo sa mga ito. Now, hindi pa naman siguro katulad tayo ni Saulo na mamamatay tao. Ano po? Si Saulo mamamatay tao. Kumukuha siya na maikukulong niya. Tinugis niya ang asimilya ng Ama. Pero nang nagbalik loob si Saulo, nagbalik loob po siya diretso. Hindi na po siya bumalik sa dati niyang buhay. Ganon din po sana tayo. Hindi po tayo dapat nagbalik loob sa Ama and then binabalikan natin yung ating dating buhay. Balik. Parang gumagano po tayo. Baliktaran po tayo. Doon tayo nagiging isang malahininga. Pag tayo po ay totally nagbalik loob sa Ama din, magbalik po tayong totally 180 degrees. Hindi po siya 360, ano po. Kaya sabi niya dito, gayon may dahil dito, kinahabagan ako upang sa akin na pangulong makasalanan, sabi ni Saulo, ay may pahayag ni Yahweh Misaya ang buong pagpapahinuhod niya na halimbawa sa mga nagsisisampalataya sa Kanya sa ikabubuhay na walang hanggan. Ito ang pangako sa atin. Na kung tayo po'y magtagumpay sa ating mga pagsubok at matuto tayo sa buhay, mayroon po tayong pag-asa. Buhay na walang hanggan. Ano po? Buhay na walang hanggan. Kaya, tayo po ay matuto sa aral na ibinigay ng Ama. Ang mga pagsubok na naranasan po natin ay para po sa ating ikatututo. Ang sinasabi nga po ng Roma chapter 8 verse 28, ano po? To sum it up, ito yung summary ng ating aral. Roma chapter 8 verse 28. Roma 8:28, sabi po niya, nalalaman natin ng lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Ama, sa makatwid bagay yaong mga tinawag, alinsunod sa Kanyang nasa. Lahat daw po ay para sa ating ikabubuti. Pero para kanino po ang ikabubuti? Sa mga tinatawag niyang mga anak at yung mga gumaganap alinsunod sa Kanyang nasa. Yung gumaganap po ng Kanyang nasa at layunin. And I pray, tayo po yung sinasabihan dito ni Apostol Saulo. And then, huling talata na po natin.
Unang Pedro chapter 1, verse 6 and 7. Sabi niya, na ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon, kung kailangan ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok. Sometimes, ganitong nararamdaman natin. Hindi tayo natutuwa sa pagsubok. Nalulungkot tayo. Pero may dahilan. Again, yung mga dahilan, yung mga pinag-aralan natin para tayo ay matutong magpakumbaba, matutong kumilala sa ating mga kasalanan, tayo ay ma-lift up sa ating mga gawa, at tayo ay makaunawa, at tayo magpasalamat na tayo pala ay hindi kinalilimutan ng Ama. And then sabi ni Pedro dito sa verse 7, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya, na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Sa lahat daw po ng ating mararanasan kung tayo ay magtatagumpay at matanggap po natin lahat ng aral ng Rabbi, ito daw po ay para sa ikapupuri, ikaluluwalhati at ikakarangal ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Mga kapatid ko, ito po ang aral ng Rabbi na sana tayo pinatuto. Huwag po nating huwag po tayong magtampo, huwag po tayong magalit, huwag po tayong lumayo kung tayo man po ay nakakaranas sa mga kabagabagan at pagsubok sa buhay. Talasasin po natin na baka karamihan po dito, tayo din ang may gawa. Dahil narinig po natin yung kwento, pinili po ni Lot ang sumunod sa ama, hindi po niya tinularan ang kanyang asawa. Si David po ay nangili na gumawa ng kasalanan, kaya siya po ay nakaranas ng mga kabagabagan sa buhay. Ang mga Israelita po, sila din ang gumawa ng kanilang sariling kasalanan, kaya sila po sinubok ng Ama. Si Moses, siya din ang gumawa ng kanyang sariling masasabi nating pagmamataas at galit, kaya hindi siya nakarating sa lupang pangako. Ito po yung mga kwento na ibinigay ng Ama na sa ating pang-araw-araw na buhay, tayo din po mamimili. Sa galit po natin, baka makalimutan natin ang salita ng Ama. Huwag po natin ituro ang isang tao sa ating mga nagawang kasalanan. Huwag po natin silang sisihin. Sisihin po natin ang ating sarili dahil alam po natin ng kwento. Tayo pong lahat ay gaganap ng ating sariling pagkaligtas ng may takot at panginginig. Ano po? At ulitin po, kung magalit po kayo, huwag lubugan ng araw ang galit ninyo. Ano po? Dahil ito po ay pagmamalaki na sa Ama. Mga kapatid ko, alalahanin po natin ang ating Ama at ang aral ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach sa lahat ng ating ginagawa, and we pray tayo po ay makatugon sa mga hinihiling po niya sa atin na tayo po ay maging mabuti at isang tapat na lingkod ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Purihin po ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Luwalhatiin po natin at pasalamatan ng ating Amang Yahweh sa lahat ng ating mga pagpapala. Shalom at magandang gabi po sa inyong lahat. Hallelujah.